Then, nalaman nila, tumugon sila sa Bethlehem dahil sa verse 6, sinabi yung hula na nagmumula sa Micah chapter 5 verse 2. And then verse 7, na mabatid ito ni Herodes, no? Palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. So sabi niya, kailan ba lumitaw? Kailan niyo ba napansin na dumating? So sinabi ng mga pantas sa kanya, and verse 8, pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Sabi niya, hanapin ninyo mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbagay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba sa kanya. Take nota, sabi ng mga Magi, yung mga pantas, nasaan yung sanggol na panganak? Sasamba kami. Diba? Si King Herod din, sabi niya, sige, pag nahanapan nyo, pupuntahan ko, sasambahin ko. Sino kaya sa kanilang nagsasabi ng totoo? Mamaya, babalikan natin yung question na yan. Okay. So, verse 9, pagkarinig na sabili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghanap, tapos yung bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. So, tumigil yung bituin. And verse 10, gaanoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. So, yung bituin kasi, syempre nandyan, diba, nakatayo. Pero hindi naman niya ituturo exactly kung nasaan. Parang Google, GPS. Diba? Kasi, alibaw, nandyan nga yung bituin. Nakarating sa Jerusalem. Sa taas yun, alam mo ba kung saan eksakto? Kaya yung mga wise men, wise sila, kasi nagtanong sila. Okay? Nasaan ba yung pan, diba? Maganda, marunong din tayo magtanong-tanong. Ano bang sinasabi ng bata tungkol kay Jesus Christ? Pero dapat magtanong ka sa tamang pagkatanungan mo. Baka may sabihin niya, ay si Jesus Christ, tao lang yun. Yan. Okay? So dapat maging wise din tayo, pati sa pagtatanong. And then, nung nalaman na nila sa Bethlehem, sinundan pa rin nila yung star hanggang sa, yun na, yung nandun na sila sa kung saan yung bata. At nasaan na yung bata? Verse 11, or verse 10, ganun na lamang ang kanilang kalungkutan. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Diba? Nung nakita nila yung sanggol, wow, ganun ang kanilang galak. Okay, 11, pagpasok saan? Sabsaban? Nasa bahay na. Okay. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Anong ginawa nila? Nagpatira pa sila. Okay. Yung nagpatira pa, yung nakaluwatas na kapag ganon. Hindi lang basta luhod. Na yung nakaganon sila talaga. Yung talagang sumamba sila at ginagawa lang ito sa mga hari. So, ginawa ng mga wise man, kung ano yung purpose, ano na kasi yung purpose nila? Para sambahin. Nung nakita nila, sinamba nga nila. At sinamba lang ba nila yung bata? So, nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at saka mira. In other words, kung ano yung purpose nila from Babylonia papunta sa Jerusalem, ginawa nila exactly. Umabot na tayo sa 4 months sa paglalakbay. Sabi, uwi na tayo. Diba? Pwedeng mangyari pa yung bagay na yon, pero hindi. Sabi nila, puntahan natin sanggol, bisitahin natin, at magdala tayong mga regalo. Nakarating yung mga mamahaling regalo at sumamba pa sila. Hindi lang yon, sobra-sobra yung kanilang
kagalakan nung makita nila yung sanggol. So, una, si Haring Herodes, lumabas sa bibig niya, sabi niya, pag nakita niyo yung bata, sabihin niyo ako, pupunta ako, sasamba ako. Pero ang tanong, sasamba ba siya talaga? Alam natin hindi. Bakit? Kasi sa verse 16, galit na galit si Herodes, verse 16, no? Nang malaman niyang nalinlang siya ng mga pantas. Kaya anong ginawa niya? Pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa. Hindi naman sa nasa 2 taon ng ating Panginoon Jesus. Okay, pero yung age niya from 4 months old above. Pwede nasa 1 year old na rin or 1 year mahigit. Pero si Haring Herodes, nung in-estimate niya, pangsigurado lang. 2 years old pababa, yun ang kanyang pinapatay. Imagine mo na lang kung sa buong Jerusalem, Bethlehem, kung ilang mga bata yung namatay. Kaya sabi dito ay, sa ngayon, verse 17, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Jeremiah, narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panagkoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Okay, so ang daming mga tumangas. Pag sinabi mong Raquel, ibig sabihin yung mga nanay. Yung mga nanay, tinatangisan nila yung mga namatay na pinapatay nila mga anak. So yung pagiging, yung nabalisa, yung naligalig, yung mga Israelita, ito na yun yung kinakatakutan nila nangyari. And which means na si Herod, okay, pansinin niyo ito si Herod, lumabas lang sa bibig niya na sasambahin niya si Jesus, pero ano yung nasa puso niya at isipan niya? Papatayin ko yan pag nakita. Walang pwedeng maghari, ako lang. Hindi ba may mga tao na gano'n? Iba yung lumalabas sa bibig, pero iba yung nasa puso. Ay, si Jesus, kilala ko yan. Oo, sinaselebrate na namin yan tuwing December. Actually, September pa lang, sinaselebrate na namin. Malapit na yan. Diba? Hanggang January. Tapos, hindi pa tumitigil dyan. Sinaselebrate din namin tuwing March, April. Mas matindi pa kami mag-celebrate kasi talagang todo-todo kami mag-celebrate. Di ba? Pero, yung nasa puso nila, ano ba? Yung lumalabas sa bibig, oo. Si Jesus, praise the Lord, hallelujah. Pero anong laman ng isipan? At saka ng puso kaya? Kapareho kaya sila ng mga Magi? Na ang kanilang kagalakan ay nung makita nila ang Panginoong Yesus, lubos yung kanilang kagalakan. So, dalawa yan. Una, saan ba nalulubos ang iyong kagalakan? Nasaan ba ang iyong kagalakan? Nasaan ang iyong kagalakan? And I hope na yung kagalakan natin ay nasa Panginoong Yesus. Pangalawa, ano ba yung katotohanan ng mga lumalabas sa iyong bibig na, ay, born again naman ako. Diba? Born again ba kapag yung kaharap mo ay born again? O born again ka talaga from inside out? Diba? English na. Mahirap Tagalogin eh. Mula sa laman loob palabas. Yan ba? I hope dun sa pangalawa. When you say ikaw ay Kristiyano ka talaga, and you mean it. Hindi yung Kristiyano ka lang pag Kristiyano yung kaharap mo, lalo na sa school. Diba? Sa school ba, nasasabi niyo ba, born again ako, gano'n? Oo daw. Oo. Ayun. Dapat maging proud tayo.
Maging proud tayo. At dapat makita rin sa atin. Yan. Actually, proud kami sa inyo kasi halos, actually, kayo lahat merong award, di ba? May high honors, ang pangalan na yan. Merong high honors, at least may natanggap kayo ng mga reward. Maganda ng halimbawa yun. Maganda ng halimbawa. Okay? And then,